So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol na mga vloggers baka kabayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi pagkayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa mga consumer sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira ay magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual alam na ho nating lahat na kung saan i-check muna natin kung sino na nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Well, siya nga pala mga kabayan, pasensya po kasi nga ito pong top 5 commenters, meron kasing problema mga kabayan. Nung nilagay ko na po ang link doon sa website, nagka-error. Yes, nag-error siya. So I am very sure, yung numbers dyan sa comment section, dyan po sa top 5 commenters mga kabayan, yung number dyan sa gitna o sa gilid po kung ilan lahat ang gano'n na comment, I am very sure hindi ho yan accurate mga kabayan. So pasensya po kasi meron problema ang kanilang system. Parang nag-error siya sa bandang gitna mga kabayan. So probably hindi po niya lahat na extract ang lahat po ng data doon po sa ating last vlog mga kabayan. So pasensya po. But anyways, doon po base po sa system, ang nakapasok po sa ating top 5 commenters, sila si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po si Army Lagaso, Robel Ferrer Official, Engie Mentisa, and Jeline Quezon. Siyempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Piz Calante, Raceta Ruel, and Bia Bibar. Well, siya nga pala mga kabayan, siyempre pasalamatan rin po natin ang ating mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. At doon rin po sa ating mga viewers na yung mga silent viewer mga kabayan. So, yung mga silent viewer dito sa ating channel, thank you so much. And also, greet natin ang happy birthday si Ma'am Edna Monzales Guanizo. Happy birthday! Nandiyan po kasama natin yung araw si Guillermo T. Platero. Nandiyan po si Aileen Castro, Maricruz Hernandez, Leonardo Steliero, hi to Len Gonzalez, M.E. Amy Mapalad, Emma Barbero, Maria Midaseplon, Maria Sara, Rose Guevara, Rosalinda Cabautan, Lilian Dalyabi, and hi to Liani Red. Okay, so mga kabayan ko, kumusta ang lahat? How are you today? How is your morning? Well, of course, I'm hoping na sana okay tayong umaga, very energetic tayo, at meron tayong good vibes po na aura mga kabayan. So, good vibes na po. At saka, stay happy always. Bakit? Kasi kapag stress kasi tayo mga kabayan, at saka lagi tayong nakasimangot, lalo na doon po sa mga haters natin, doon po sa mga anti-Marcos, yung mga lagi pong nagbibigay dito ng mga paninira, mga fake news, merong maitim po na buhay mga kabayan, sila lagi dito ang nakakasakit kasi lagi silang stress mga kabayan. So syempre, kurutin natin at saka asarin natin sila para lagi pong magka-stress. So anyways, siya nga pala before tayo mag-start mga kabayan, because I am very sure na kayo ng lahat alam nyo na po na nagsalita na po itong si BP Sara. Yes, nagsalita na. Sumagot na siya doon po sa patutsada daw kay FLD sa makabayan. Pero niya po ang kanyang statement dito, talagang kavovohan makabayan, katangahan talaga eh. Walang kwenta. Bakit? Official statement, ang ibig sabihin niyan, scripted makabayan. Scripted na scripted. Pero before natin siya susagot ng makabayan,
Kasi nga maraming nag-request dito. Doon po sa ating Facebook, nag-forward sila sa atin ng video po ni Bibi Sara. Sabi nila, Sir Ivan, please paki-bulljack. Kasi ginamit daw ito ng mga vlogger po ng mga Kwanggol Makabayan at saka ipinahiya daw dito yung mga Marcos, yung pati rin po yung mga pro-admin daw mga vlogger Makabayan. Napahiya ba tayo? I don't think so. But anyways, before the Makabayan, meron pa ko dito ipapakita po na ebidensya kasi kinuha si Sir Ivan doon po sa ating last vlog. May nakita kasi ako na comment po doon sa comment section, sabi nila na fake news daw si Sir Ivan. Fake news daw tayo. Yung tungkol Makabayan, di ba naalala ba natin? Di ba sinabi ko kahapon Makabayan na meron pong inamin ito pong si FPRRD na sa kanyang interview Makabayan na ang kanyang katulong, finingirling niya Makabayan. Naalala ba natin yan? Di ba sinabi ko yan kahapon? Pero siyempre, wala akong napakita kasi na screenshot Makabayan. So siyempre, marami mag-isip dito, lalong-lalo na yung mga haters natin, sabihin kagad tayo na fake news si Sir Ivan. Makailang beses ko na po sinabi dito, mga haters makinig kayo, makailang beses ko na sinabi dito na kahit wala pong ipinakita na screenshot or video si Sir Ivan, totoo po ang ating sinasabi dito. Kasi nga yan po ay aking nadaanan na, nakita na, narinig na, at saka nabasa ko na po niya Makabayan, but it does not mean na fake news tayo dito kasi nga masabi lang Makabayan kasi wala tayong pinakita dito na screenshot. Okay, pakisampal po ito doon po sa mga vlogger na nagsabi yan ay fake news Makabayan. Diba sabi ko sa inyo, meron pong reference lagi si Sir Ivan. Kasi nga yung mga vlogger na Makabayan, kasi nga napunta ako doon, nila ni Parak, nila ni Travelers, nila Pambansang Loyalista, kay Badong, at sa doon po sa isang Makabayan, ayun masyo kung bago siya, pero minsan ko siya makikita mag-vlog Talagang iginit na dito na fake news daw yung Makabayan. Fake news daw. Wala kasi lang nakita daw na balita na ganoon or interview po galing kay FPRRD. Pero ano yan? Diba? Ang ibig sabihin dito, hindi sila ganun po hindi lang hinanap Makabayan kasi ayaw lang ipaalam po doon po sa kanilang mga followers or viewers na meron pong ginawa na ganyan ito pong si FPRRD. Manyakis kasi Makabayan. So ayaw lang ipaalam po sa kanilang mga viewers kasi para po hindi mapahiya dito ang kanilang poon. Yan mga haters, mga anti-Marcos, pakisampal yan doon sa inyong mga viewers. Viewers, doon po sa inyong mga vlogger na lagi nyong pinapanood. Nasanay kasi doon sa ibang kubol na kahit anong sasabihin nila, kahit wala silang referensya Makabayan, maniniwala kaagad ang kanilang mga viewers. Pero dito po sa ating channel, talagang nakasanay na ho yan ni Sir Ivan na kapag meron kong bibitawan ito ng mga statement, opinion o mga balita, meron niyang kasabay po na mga ebidensya Makabayan. Okay? So, pakasampal sa kanila. Hindi fake news si Sir Ivan. So, anyways, pag-usapan natin po itong si Bibi Sara Makabayan. Kasi nga, talagang nakakatawa dito. Bakit? Nagpunta ko doon sa News 5 Makabayan or even doon sa post po doon sa Twitter, sa Facebook. Talagang ilan lang dito yung kumatig dito kay Bibi Sara Makabayan. Yes, talagang ilan lang dito yung pumubor sa kanila. Well, syempre, yung ang pumubor dito, yung kanilang supporter, mga Maka Duterte, yung mga pro-China na mga vlogger, yung mga Kwanggol na mga vlogger, at saka mga supporter, sila lang po dito, yung pumalig doon kay Bibi Sara, okay daw ang ginawa ni Bibi Sara Makabayan. Okay ba sa atin ang kanyang sinabi Makabayan? But before po ako maglabas po dito ng ating opinion at saka buljackin natin Makabayan, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi. Let's watch this. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin.
At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Syukran. Sabi niya sa last mga kabayan, yung Bisaya, sabi daw, ito daw mga bagay nito ang dapat unahin natin. Unahin daw ang Pilipinas. May gana siyang sabihin na unahin yung Pilipinas mga kabayan. Isamantalang, hindi ba issue dyan sa WPS, sa West Philippine Sea? Tapos sabi niya, unahin daw yung Pilipinas. Kahit minsan, kahit kaisa, hindi siya dito nagbigay po or nagbitaw dito ng statement tungkol po sa WPS mga kabayan. May narinig ba tayo? Tapos sabi niya, unahin daw ang Pilipinas. May gana. Tapos dito mga kabayan, in short, ayaw niyang sumagot doon kay FB Lisa kasi hindi daw niya mandato bilang isang elected official ng Pilipinas, hindi daw niya mandato na sumagot doon mga kabayan. Ayaw niya. Sabi niya, bagkos makipag-usap daw siya doon kay PBB mga kabayan. Makipag-usap siya. Ayaw niyang doon mga kabayan. Ayaw niyang i-public ito ang kanyang mga sagot doon kay FB Lisa. Na samantalang totoo naman talaga ang sinabi po ni FB Lisa mga kabayan. Na 'di ba, siya po ito ay Vice President. So kapag ang kanyang asawa, si PBBM, ating presidente, okay lang ba sa kanya na tatawagin ng kanyang papa na bangag mga kabayan? At saka time po na tinawag po ni FPRD na bangag po si PBBM, nandun siya mismo mga kabayan at saka tumawa pa nga siya. Okay lang ba 'yan? 'Di ba? Kahit instead kahit siya humingi sa dito ng sorry, mag-explain sa dito kung or pwede sabihin niya na hindi siya tumawa or baka iba po ang kailang pinagtawan ng makabayan. 'Di ba? Kahit ganoon na po ng mga statement, wala po. Pero gusto niya makipag-usap dito kay BBM privately makabayan. Okay? So after po sa kalagitnaan po ng kanyang statement makabayan, at saka alam niyo po, napansin ko dito, bakit official statement mga kabayan? Di ba kapag kasi official statement, talagang scripted yan binabasa lang ho yung mga kabayan. Ang ibig sabihin, hindi po yan abong puso niyang sinasabi ang ganun po ng mga statement. Kasi nga, scripted. Ang gumawa niyan, ang kanyang tauhan lang po mga kabayan. Bakit ginbrought up niya dito yung tungkol po sa issue na nagmahal daw yung bilihin sa Pilipinas, yung presyo daw, ang problema rin po dito sa rice sufficiency, yung sa mga terrorism, tungkol dito sa naglabasan daw yung mga drugas. Teka lang, ang naglabasan ang mga drugas, doon pala mga kabayan may problema na. Bakit? Kasi daw kung sabihin niya, naglabasan dito yung drugas sa Pilipinas nung nawala na si FPRD, yung drugas mga kabayan, noon pa naman yan. Sa panahon nga ni FPRD, nandun pa rin po yung drugas makabayan at hindi ho yan nasugpo. Correct po yung Ambrong, di ba? Nabulag kasi tayo doon po sa war on drugs ni PRRD makabayan. Doon tayo nabulag. Na kung saan, feeling natin parang nasugpo po kasi marami siyang pinatay dito na mga Pilipino. Ilan ba lahat ng kanyang pinatay makabayan? 30,000 plus po na tao. Ang dami ho niyan, di ba? Doon tayo kasi nabudol, doon tayo nabulag. Na feeling natin, nasugpo po ni Digong yung druga sa Pilipinas, which is yan po ay fake news mga kabayan. Dito po sa Marcos administration, kasi nga lang sinasabi dito na pinabayaan lang daw yung mga kriminal, pinabayaan na ngayon yung mga drug lords, yung mga pusher, yung mga tulak, kaya daw nagbalikan yung druga makabayan. Di ba? Lagi niyan sinasabi po ng mga DDS. Well, in fact, yan po ay estratehiya ni BBM. Estratehiya ho yan ng Marcos administration. Bakit? Kung napapansin niyo po, after po dito kay FPRD, pero sa time po ni FPRD makabayan, kahit isa po ng mga high value ranking ng mga DL or drug lords makabayan, may nakita ba tayo o narinig po na balita na napakulong po ni FPRD? Kahit kaisa. Di ba wala makabayan? Pero dito po sa pagpasok po ni BBM, merong 5 po na high ranking na mga drug lords ang napakulong po ni BBM or ng Marcos administration. Meron yan sa balita mga haters. I-research na po. Meron po 5 high ranking po ng mga drug lords na pakulong po ng Marcos administration. At yan po ay hindi nagawa
ng admin po ni Digong Makabayan. Ngayon, sa estratehiya po ni PBBM, sabi nila medyo maluwag daw sa PBBM, very open daw dito sa mga kriminal Makabayan o sa mga drug lords. Alam niyo po, yan po estratehiya. Bakit nasabi yan? Meron tayong kasabihan Makabayan na sabi na, leave the cat away and let them come to play. Ang ibig sabihin, hayaan nyo lang po yung mga drug lords na yan, pero binabantayan sa Makabayan. Kasi nga kapag isipin dito ng mga kriminal na yan, abay wala pong nagbabantay sa atin, libre tayo. Kasi nga Marcos na ngayon ang nakaupo, okay na okay ang ating tulak ngayon. O yung ang kanilang mga gawain na luma Makabayan, yung mga drogas. So paglabas nila, doon po hindi na alam na marami pong ipinakalat dito ng mga agents Makabayan, mga agents, mga intel, kaya nga nasugpo, hindi nasugpo, kaya nga marami ditong nasa kote o nasabat po ng mga drogas Makabayan. Pansin ba natin yan? Or naisip nyo ba yan mga anti-Marcos? Diba? Ganun po ang estratehiya ni PBBM, kaya epektibo Makabayan. Kaya nga masasabi natin dito na mas epektibo po yung war on drugs ni PBBM kasi doon kay FPRD. Bakit? Kasi wala pong namatay kay FPRD. Wala pong namatay sa panahon po ni PBBM Makabayan. Pero marami pong nasabat po na mga drogas. Diba? Okay, so BP Sara, doon po sa sinabi po, kasi gin-brought up mo Gin-brought up mo yung presyo ng bigas, yung presyo po ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. Hindi mo ba alam, ikaw DepEd Secretary ka, hindi mo ba alam na global issue ang presyo ng bilihin natin? Alam nyo ba na mas pinakamura pa ang bilihin natin dyan sa Pilipinas kaysa sa ibang lugar Makabayan? Correct if I'm wrong, mga OFW na mga viewers dito, di ba totoong sinabi si Ivan, mas mahal pa po sa ibang lugar kaysa sa Pilipinas. Yan po ay global issue. Pati nga dito sa Saudi Makabayan, talagang mahal dito, napakamahal talaga dito ng bilihin. At mas lalong bumahal. Nung nagkaroon na kami dito ng tax Makabayan. Kasi ang tax ito sa Saudi, wala ho yan noon. Pero ngayon, meron na po, mas lalong tumaas. So mas lalong nagmahal ang bilihin Makabayan. Isipin nyo lang po, nung unang dating dito na si Ivan, sa 5 kilo po na bigas Makabayan, is only 12 real. 12 real lang po. Pero ngayon, 28 real Makabayan. Isipin nyo lang, di ba? Tapos sabihin nyo, hindi pa nasugpo dito ang bilihin po sa Pilipinas, kulang tayo sa rice efficiency, nagbalikan nyo mga drogas, abay kagunggungan talaga, katangahan talaga yan di ba? Instead, ang dapat niyang i-rebat dito Makabayan, dapat niyang i-rebat yung sinabi po ni F. Elisa. Asa dapat po siyang sumagot dito. Bakit? Kasi nandun siya sa pinangyarihan Makabayan. Di ba? Nandun siya. Tumawa nga siya Di ba? Tuwang-tuwa silang dalawa po ni ni Senator Amy Marcos Makabayan. Di ba? Tumawa nga sila. So ibig sabihin, nandun siya at saka alam nyo ba? Ang kanilang lagi pong ipinagsisigaw po sa mga rally Makabayan. 'Di ba? Sabi nila na resign PBBM, ipa-impeach dito, walang ginagawa itong matino daw si PBBM, wala daw sa katinuan, lagi daw gumagamit na ng pulburon, merong video Makabayan at gusto nang ipapa-impeach. Yan kasi ang kanila lagi pong sinasabi dito, pero sino ba dito ang makabenepisyo Makabayan? Diba si BP Sara? Kaya nga hindi niya pinagsasabihan po si FPRD, kaya hindi niya kayang sabihan dito si Glenn Chong, si Rocky, si Panelo, si Trexie, o sino bang mga gunggong na yan, yung mga kanggol po ng mga politiko, diba hindi niya kayang pagsabihan Makabayan? Bakit? Kasi si BP Sara ang makabenepisyo dito kapag matanggal po sa pwesto si PBBM. Pero hindi ho yan mangyari Makabayan. Bakit? Kasi suportado po ng military, suportado po ng PNP, si PBBM Makabayan at lalo na maipapakita ko sa inyo mamaya po na isang retired na sundalo na kung saan galit na galit dito sa mga Duterte at saka talagang nilaglag Makabayan. Isa siyang DDS pero bumaliktad na Makabayan. Diba? Kasi pangit kasi yung pinagagawa ngayon ng mga Duterte Makabayan. But before that, meron mo nang ipapakita sa inyo na ito po isang saloobin, isang opinion po galing sa isang attorney Makabayan. Itong attorney nito, malapit po to sa mga Duterte. For more details, let's watch this. Character ng tao, more on character assassination na at sobrang pambabastos, no? Kumbaga below the belt ang banat na doon sa presidente. Tapos pumupunta ka doon at nakaupo ka
doon sa harapan na entablado or nandoon ka sa mismo sa ibabaw ng entablado at miski wala kang sabihin, umupo ka lang doon or your presence is already enough that you are supporting everything, every word, every statement na sinasabi ng mga speakers doon sa rally na yan. It is as if sinasabi mo na din, Presidente, mag-resign ka na. Parang ganun yan eh. So pag sinasabi mo yun, tapos Vice President ka pa. So ang lakas ng impact nun, no, doon sa taong apektado na sinasabihan na bangag, no, Bobo Marcos, tapos sinasabi na adik, tapos nandun ka sa harapan, tapos the following week ating ka ng cabinet meeting. Parang nakakaasiwa yung ganon. So definitely, yung First Lady talagang magngingit-ngit siya at sasama ang loob niya at hindi mo masisisi kung sabihan ka ngayon na budget ka na sa kanya. So, ordinarily sa mag-asawa, bago matulog yan, pinag-uusapan yung mga nangyaring activities, no, on that day. Kung nakapagsalita si Lisa ng ganon, tapos hindi ko mabuhay yung presidente, ito opinion ko lang, it is good as if nagbigay ng consent yung presidente. So if you were the cabinet secretary, like for instance in the case of Vice President Sara, secretary ka ng education, tapos nakarinig ka ng ganong negative commentary or comment from the First Lady, mag-isip-isip ka, no? Out of delicadeza, dapat voluntarily mag-resign ka na. Ibig sabihin, affected na yung trust and confidence repose upon you by the President. Okay, so agree ba tayo sa sinabi po ni Attorney Rene Bueno Makabayan? Kilala ba natin siya? Diba? Yan po si Attorney Rene Bueno Makabayan. So totoo po ang sinasabi dito. Talagang delikadisa lang po, out of delikadisa, dapat mag-resign po itong si BP Sara Makabayan. So alam nyo po, nakatawa kasi dito. Bakit official statement, ang kanyang nilabas ito, samantalang yan po ay talagang, Makabayan, parang katangahan yan eh. Kasi nga, napaka-sensitibo po yung issue, ang ibinito sa kanya, kasi nga, mismo po isang First Lady ang nagsabi na budget na siya sa kanya, Makabayan. So dapat, heart-to-heart talk dito, ang kanyang sabihin po, through public. Ang gusto ko dito, Makabayan, dapat press conference or talagang ambush interview. Pero mahirapan siya dyan, Makabayan. Bakit? Siyempre may pagkatanga eh. May pagka-op-op eh. Kasi nga kapag ambush interview, no comment lagi, Makabayan. Syukran. Syukran. Next question please. Diba? Mahirapan siyang rumibat sa ganyan, Makabayan. Kapag ambush interview, napansin ba natin yan? Kapag ambush interview, Makabayan, mahirapan siya. Lalo na kapag press conference, meron pa rin siyang babasahin dito na nakasulat dyan sa may Makabayan, dyan sa kanyang desk. Napansin ba natin yan? At saka ang lagi po itong sumasagot ang kanya pong undersecretary. So ipapakita ko muna sa inyo yung sinabi po dito ni Makabayan, ni Banat Bay. Kasi si Banat Bay, parang meron siyang babala dito. Kapag mawala daw si BP Sara sa gobyerno Makabayan, iba daw ang mangyayari. Iba ba talaga? Ipaparinig ko muna sa inyo, Makabayan. Nababanatan yung asawa mo, na napipikon. Naintindihan natin yun. Kaya lang, Madam Lisa, you should, alam niyo yun, kasi kayo ang First Lady. Dapat, mas maganda pa sana yung approach ninyo ng konti. Dahil, kung si Pangulong Duterte nagsasalita ng bangag, ordinaryong Pilipino na po siya ngayon. Pero kayo ho ngayon yung nasa pwesto. So, dapat, si Madam Lisa, hinay-hinay. Kasi, tandaan ninyo, marami nga nagsasabi. Kaya, namamayagpag pa rin ang mga Marcos, dahil si BP Inday. Pag yan si BP Inday nawala, baka talagang iba na ang magiging senaryo. Kapag si BP Inday daw mawala daw sa gobyerno Makabayan or mawala bilang isang DepEd Secretary, iba na daw ang senaryo. Kami nga, halos lahat ng kami ang nanawagan dito, mga Marcos, yung mga Pinklawan, yung mga Lolista, nanawagan na nga dito na dapat mag-resign na po si BP Sara. Di ba, Makabayan? Tapos kami pa dito, yung parang merong babala na binigyan Makabayan, nanakot pa dito itong si Banat Bay. Di ba?
kami na po lahat banatbay ang nawagan dito na dapat po mag-resign itong si Bibi Sara. Kasi wala man siyang kwenta sa kanyang trabaho, mga kababayan. Honestly, sa tingin nyo ba, kaya nahawakan ng maayos ni Bibi Sara yung DepEd, mga kababayan? Di ba lagi lang pinagyabang dito na si Bibi Sara daw most trusted and best performing daw na government agency yung DepEd. Number 1 na mga kababayan sa trust rating 82%, saka sa performance rating 84% mga kababayan. Tapos meron nga nag-post niyan ang kanyang mga kalyado dito na ito pa ang elected official na gusto nyong pagparesignin dyan sa DepEd Secretary na na best performer daw yung DepEd mga kababayan dahil daw dito kay Bibi Sara. I don't think so. Sinabi ko yan many times na naging best performer dito or most trusted ang government agency po na DepEd, hindi po dahil kay Bibi Sara mga kababayan. At kaya ko yang patunayan. Bakit? Kasi nga meron siyang magaling po dito na mga undersecretary mga kababayan. Yes, you heard it right. Meron siyang mga magaling po dito na mga undersecretary. Halos lahat po ng kanyang mga hearing, ng kanyang mga interview ito mga kababayan, di ba ang laging sumasagot ito yung kanyang mga undersecretary? Tsaka masasabi talaga natin dito, magaling po ang undersecretary po ng DepEd. Pero bakit hindi ho yan kaya pong bitawan ni Bibi Sara mga kababayan? Ang DepEd. Ano niyo ba bakit? Kasi nga ang DepEd ang may pinakamalaki po dito na budget mga kababayan. Kaya ayaw po niyang bitawan dito na kahit nagkaano na bertek face na po siya dito, makapal po yung mukha niya, walang delikadesa, ayaw niyang bitawan dito ang DepEd kasi ang DepEd ay may pinakamalaki po dito na budget mga kababayan. At tungkol po doon sa sinabi ko na kaya kong patunayan yan na hindi po magaling talaga itong si Bibi Sara mga kababayan bilang isang DepEd Secretary, siya rin po dito ay parang naging shadow lang siya dito sa kanyang undersecretary mga kababayan. Bakit? Ito po ating ebidensya. Kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders. O ngayon, di ba? Klarong-klaro po, explain sa mga kababayan, nagbibigay na sa dito ng headache dyan po sa DepEd. Kasi ang lahat po itong kumikilos, ang kanya pong mga undersecretary mga kababayan, di ba? Wala naman siyang kwenta dyan, di ba? Puro lang kasi pa-epal, puro lang dito pa-charming, puro lang dito pa-sikat. Pero, number 1 daw, trusted agency, yung DepEd dahil sa kanya mga kababayan, nakatawa naman. Banat bay, nakatawa naman. Tsaka yung mga kababayan, before nga pala tayo pumunta doon sa ibang usapin natin, siyempre, huwag din kalimutan po. Siyempre, nandyan po kasama natin ang mga legends. Siyempre, ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating po mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? I'm hoping po na sana nasa mabuti tayong kalagayan. Nandiyan rin po ating mga kasama po ng mga viewers, mga Marcos loyalists, nandiyan rin po mga DDS po ng mga matitino, nandiyan rin po, at siyempre, ating mga kababayan po ng mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan, nandito rin po kasama natin mga kababayan. So thank you po for appreciating our channel at saka thank you po sa inyong napakainit po na suporta dito sa ating channel. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga bagong subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Thank you so much. At saka hopefully na lagi po nating augaliin na mag-like lagi at saka lagi po nating i-share po ang ating mga video or vlog mga kababayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan nating hindi mga well-informed at saka nabulag doon sa kabilang kampo mga kababayan. So please, i-share natin po ang ating vlog. Okay, so before tayo mag-proceed doon sa mga pangdidibang natin po sa mga sa mga kuanggol na mga vlogger mga kababayan, well, ipapakita ko muna sa inyo yung good news na kung saan bumisita kasi sa Pilipinas mga kababayan yung Mayor of Qatar, yung si Sheikh Al-Atin yata yung apelyido mga kababayan, Sheikh Al-Atin yata siya, na kung saan maganda kasi ito pag-uusap po ni PBBM at saka doon po sa Amir of Qatar kasi nga siyempre ang purpose kasi sa pagbisita po dito ng Amir ng Qatar para po mapalakas pa ang relasyon po ng Pilipinas at saka ng Qatar mga kababayan. At saka doon po sa ng meeting ang kanila pong napagkasunduan dito para po sa siyempre para maiwasan po yung human trafficking, maiwasan dito para po dito sa pagpalakas po ng passport, ng visa, pati po siyempre sa ekonomiya yung mga investment mga kababayan. So for more details, let's watch this.
Inaasahang mas titibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at Qatar kasunod ng state visit ng Amir ng Qatar kung saan ilang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Isang Filipino kind of hospitality ang sumalubong sa pagbisita sa Malacanang ngayong araw ng Amir ng Qatar na si His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ipinasyal siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa loob ng palasyo. Saka isinagawa ang bilateral meeting sa pangunguna ni Pangulong Marcos at opisyal ng gobyerno at ng mga opisyal ng Qatar. I am very happy to be able to welcome Your Highness to the Philippines and to wish Your Highness a pleasant stay in our country on what I understand is your first visit. We are honored for the inclusion of the Philippines in Your Highness's visit to this part of Asia. Tiwala si Pangulong Marcos na magbubunga ito ng mas matatag na samahan sa higit 4 na dekada ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Qatar. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today, with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level, at the commercial level, at the government-to-government level, at the people-to-people level. This is our aspiration, and I think that if we are agreed that this is the way to go, there is no potential that we can take. Labis ang pasalamat ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa mainit na pagtanggap sa kanya. I thank His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr. for his kind words. I also thank him for the generous hospitality we have received in our sister country, the Philippines. I'm really happy to be here in the Philippines for the first time. Ayon sa Qatar Amir, ang Pilipinas ay isang mahalagang partner sa iba't ibang larangan, lalo na sa kalakalan at economic cooperation. At nais nilang palakasin pa ang ugnayang ito sa pamagitan ng pribadong sektor. Pinuri niya ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa kanilang bansa. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Thank you very much, Your Highness, and I think it would just be this discussion we can continue what we began. Ipresenta rin ang mga kasunduan ng dalawang bansa sa isang seremonya. Kabilang dito ang visa requirements sa diplomatic, special, and official passport holders at pagtutulungan sa larangan ng sports at youth sector. Nagkasundo rin ang dalawang bansa sa paglaban sa human trafficking at climate change. Nariyan din ang kooperasyon sa turismo at business events, seafarer certificates, at sa commerce and industry. May state banquet din ng Malacanang bilang pagkilala sa Amir ng Qatar. Ano yung makaabayan, yung minsan po nakakainis dito, kasi kung ano po kabisi ang ating Pangulong si PBBM para po mapaunlad ang Pilipinas, para po makapasok dito yung mga investor sa Pilipinas, at para po mapaganda ang ating pamumuhay dyan sa Pilipinas, yan rin po kabisi yung mga anti-Marcos, yung mga kwanggol ng mga vlogger sa paninira makaabayan. Talagang hinihila dito pa po ang ating Pangulo. Bakit? Kasi gusto lang guluhin dito ang bansang Pilipinas at gusto lang talaga dito na babagsak po ang Pilipinas makaabayan. Bakit? Kasi mapapahiya sila dito na kapag gaganda pa, mas lalo pang gaganda pa ang buhay natin dyan sa Pilipinas dahil po sa isang Marcos, mapapahiya kasi ang kanilang poon makaabayan. Kaya yan po ang lagi nilang ginagawa makaabayan, destabilisasyon. So ngayon, pati rin po si Secretary Larry Gadon, meron siyang panawagan dito sa mga anti-Marcos makaabayan. For more details, let's watch this. At doon naman sa ating mga ibang kababayan, ako ay nananawagan na makiisa sa pagtahak ng mga suliranin ng ating bansa sa kung paano tayo magbangon ng ekonomiya, lalo pa tayo ay galing sa dagok ng pandemya, ay sana ay makiisa sa mga hangarin ng administrasyon at sa mga tinatahak na problema. Dahil ito ay para naman sa bansa. Ang sinasabi nga natin ay sama-sama tayong babangon muli. At hindi yan ganyan na puro kayo destabilization. Yung mga rally-rally nyo, yung prayer, paano naging prayer rally yon? Paano naging rally for peace yun?
puro destabilization yung mga pinagsasasabi ninyo. Pag-isipan nyo ng husto yan at itigil nyo yung inyong ginagawang ganyan sapagkat sa halip na makatulong kayo sa ating bansa ay lalo lamang kayong taliwas ang inyong mga prinsipyo. Ako ay talagang nalulungkot din doon sa inyong panawagan na dapat ay alisin ng tanggalan ng suporta si Presidente Marcos. Alalahanin ninyo na siya ay naihalal ng taong bayan na mas marami kaysa sa inyo na umaattend ng rally na yan. Milyon-milyon ang naghalal sa kanya. At yung panawagan ninyong mag-resign na iilan lamang kayo ay wala, taliwas talaga sa mga nararapat na pangyayari. Ito ay destabilization, maliwanag na maliwanag. Kaya pag-isipan nyo ng husto yan sapagkat hindi kayo nakakatulong sa bansa, hindi nakakatuwa. At sana ay pag-isipan nyo yang muli at baguhin nyo ang inyong pamamalakad at ang inyong kaisipan sa bagay na yan. Dapat ay tumulong kayo kung paano natin pag-isahin ang ating mga diwa at ang ating mga plano upang mabangon natin ang ating bansa sa ganitong sitwasyon. Bumubuti ang ating kalakaran, kaya dapat ay patuloy nating tahakin ang pagbabago at ang pagunlad. Nananawagan ako sa inyo, nakikiusap na tigilan na natin ang mga destabilization. Maraming salamat. Okay, so agree ba tayo sa sinabi po ni Secretary Larry Gadon Makabayan? Please comment dyan sa baba at saka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Tama lang po sinabi po ni Secretary Larry Gadon kasi ang lahat pong iniisip ngayon na mga anti-Marcos, na mga Maka-Duterte po, na mga DBS Makabayan, destabilisasyon. Kasi nga gusto nila itong pabagsakin po ang gobyerno natin Makabayan. Gusto kasi nila na mawala po sa pwesto si PBM kasi gusto nilang paupuin po itong si PP Sara Makabayan para sila dito yung maka-benepisyo. Personal interest kasi ang kanilang habol Makabayan. Manggunggong kasi. So, of course, before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, well, syempre, isa naman natin. Nandyan po kasama natin si Oscar Dacilio. Hi to Antonio Payos. Nandyan po si Irene Abaya, Nonoy Florin Hills, Esmar Cadurna. Hi to JB Bautista, Felix Frank Dolfo Acong. Nandiyan po si Freddy Guzman, Belia Bautista, Maria Cristina F. Manimbao. Hi to Jolie Pintor, John Kuan, Maria Rosario Likayan. Nandiyan po si May Dan, Mayes Sibuhano, Scout Ranger, Lolita Feliciano. Hi to Noel Narcida, Amelita Racing, Planas Tampos, Luis Emilio Bragado, Norma Guente or Gemti, and hi to Renita Alipio. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo Makabayan yung sinabi po ng, di ba sinabi ko sa intro, na meron po isang DDS na retired military Makabayan. Siya po, sa mo dito, talang bumaliktad na. Yes, nilagay niya itong si FPRRD Makabayan kasi yung mga ginagawa ngayon, ang mga ginagawa kasi ng mga Duterte hindi maganda at hindi po nakatulong po sa bansa natin Makabayan. So siya po isang retired military, bumaliktad na, isa rin po siyang DDS Makabayan. For more details, let's watch this. Magkaisa po tayo, tulungan po natin ang Marcos administration. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila, mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? Ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na, ako ay sumusuporta na sa Marcos administration at tinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, diba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. Sa totoo lang. At alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas.
at may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Diyan po sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to si Johnny Macanas. O sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin, pinapakinggan kita. Kinagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin, Pero sa ginagawa mo, sir, tingnan mo. Pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Kaya tigilan mo yun, sir, hanggat maaga pa, magbago ka. May pagkakataon pa. Alam mo yun, sir, kilala mo ako, hindi ako nagbabanta na hindi ko ginagawa. Pag nagkita tayo, kita mo. Kung ano ang ginawa ko nung kana General Sibilia at sa isa pang general o kay Bidia, kung paano ko sila noon harap-harapan, sir, mangyayari sa iyo yan pag hindi ka umayos. Yan lang masasabi ko. Kaya magunos dili kayo. Huwag niyong sirain ang gobyerno. Nasaan ba ang mga utak nyo? Naturingan kayong mga general. Suportahan nyo si Kibuloy. Pambihira kayo. At saka ikaw, Rolando Olamet, at a.k.a. Monk na nagsasabi na ang MNLF ay kumakampi kay Kibuloy, patunayan mo yan. Magkikita rin tayo. Makikita din tayo. Magkakaroon talaga ng pagkakataon na magkikita tayo. Sisingilin ko sa iyo yan ng harap-harapan. Pagkaroon ng asembleya, tingnan mo, nag-anniversary lang nung nakaraan, siyempre, hindi tayo nagkita-kita. Pero may panahon na magkikita tayo, sisingilin ko sa iyo yan. Ginagamit mo ang MNLF sa sarili mong pakinabang. Alam din naman namin na kumukubra ka dyan. Kay Digong, alam namin yun, at pati kay Kibuloy. Akala mo hindi nakarating sa akin yan? Nakarating. Alam namin yun. Kaya huwag kang ipal. Di ba? At least ngayong gabi ako nagdideklara na ako. Dinideklara ko po na si BBM ay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. At saka ngayong araw, dinideklara na namin na ang mga DDS ay kalaban namin. Yan. Klaro yan. Pero welcome kayo dito sa aming live streaming para naririnig nyo na may mga taong pumapalag sa inyo at hindi bahag ang buntot sa inyo. Di ba? Ang akala nyo kasi, ang lahat ng tao kaya nyong takutin, si Digong? Naku po, huwag nyo kaming lakuan ng inyong tapang. Ang totoong matapang ay tumitindig sa katuwiran. Yun. Pero yung puro kabuktutan ang alam nyo, karuwagan po yun. Hindi nyo maharap yung katotohanan. Kaya masasabi kong kayo yung mga duwag, saksakan ng sinungaling. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nako, yung ganong tao walang kredibilidad. Hindi ko naman maintindihan bakit kayo naniniwala sa isang taong walang kredibilidad. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nasaan ang credibility doon? Nasaan ang integridad ng ganong tao? Diba? Tama? Sabi ni Nanat, Siga, shut up daw. Diba? Hindi mo ma-take yung sinasabi ko na yung mga idol mo sinasabi ko ay mga estupido. Ang problema kasi sir, ginawa lang poon itong si FPRRD. Na kahit na nakikita na natin na parang wala talaga wala sa katinuan po na pag-iisip makabayan. Ngayon, meron siyang sinabi, kinabukasan iba na. 'Di ba? Parang pabalik-baliktad. Ngayon ang latest makabayan, 'di ba ang sinabi niya na hindi daw siya oposisyon ni Marcos. Pero ayaw lang suportahan makabayan. Ay nasuportaan pero hindi siya oposisyon. Ano ba ibig sabihin nun, di ba? So, in short, oposisyon pa rin po makabayan. Pero iniiba-iba niya. Gusto niyang gulahin dito ang kanyang statement makabayan para po magkagulo. So, tingnan nyo, talagang napuno na dito. Ito pong si retired military makabayan. Napuno na po. Bakit? Kasi nga, hindi maganda ang ginagawa dito ng mga anti-Marcos. Kapag babagsak ang gobyerno natin, tayong lahat po mga Pilipino ang babagsak makabayan at yan po ay hindi naisip ng mga anti-Marcos na mga DBS po na mga supporter makabayan. Manggunggong kasi, hindi kasi mag-isip makabayan, di ba? Napakasimple na po
nating i-analyze yan kung hindi nila susuportahan po si PBBM at babagsak ang bansang Pilipinas. Do you think okay po ang ating pamumuhay dyan sa Pilipinas, mga kababayan? And do you think kapag maupo po itong si Pipi Sara, okay ang gobyerno natin, mga kababayan? I don't think so. Puno lang po sa corruption, mga kababayan. Di ba may pinakita ko dito kahapon na isang video, yun po talaga ay nilalatag natin dito yung corruption ginagawa po ni Baste, mga kababayan. Di ba? Yan po ay Duterte. At doon po sa video na pinakita ko kahapon, pati po si Pulong, meron siyang corruption, pati po ito pong si BP Sara, mga kababayan. So, suportahan ba natin yung mga Duterte? Tayo na ba ito ang kawawa, mga kababayan? So, dapat isipin ho natin yan. So, ipapakita ko rin po sa inyo, yung meron kasing fake news na inilabas po itong si Lorraine Badoy, mga kababayan. Yes, meron pong fake news. Kung saan nakakatawa talaga eh. At saka, kahit ano na lang ang ginagawa na dito para po sisiraan si PBBM. Anong ginawa niya, Sir Ivan? Naalala ba natin doon po sa doon po sa Silang Cavite? 'Di ba meron pong inatinan doon si PBBM at saka si BP Sara, mga kababayan. Kung saan 'di ba nagbiso pa nga sila yung sa PNPA Class 2024. Naalala ba natin 'yan? Yung the other day lang. Ngayon, itong si Lorraine Badoy, mga kababayan, kasi nga nandun daw si PBBM. At saka para klaro po, babasahin ko lang po ang kanyang message, mga kababayan. Sabi dito, ginrepost nilang pala yung post po ni Jose Alejandrino, mga kababayan. Kasi itong si Jose Alejandrino, hindi ito kilala, so probably nakita po yung post po ni Jose Alejandrino, nirepost niya doon po sa Twitter, mga kababayan, pero siyempre nag-viral yan kasi Lorraine Badoy kilalang kilala. Ang fake news po ng kanilang kaalyado, fake news po niyang ibinalita, mga kababayan. So sabi dito, today, April 19, Bongbong and Inday Sara attended the graduation of PNPA Class 2024 in Silang Cavite. A crowd of some 2,000 was there. When Bongbong and Sara arrived, the crowd started shouting, "Sara! Sara!" Sabi ba dito, there were no shouts for Bongbong. Only Sara daw, mga kababayan. Yung mga sumigaw, yung mga fans daw ni Sara, only Sara, pero wala daw sumigaw kay PBBM. Sabi ba dito, when Bongbong reached the podium, one of his security officials started shouting, "BBM! BBM!" Tapos sabi ito, it merely elicited laughter from the audience. Pinagtawanan daw ng audience, mga kababayan, kasi daw sumigaw daw yung security doon na BBM. So sabi ba dito, after delivering his speech, Bongbong left in the half. Perhaps he got the message. It confirms the reports I have been receiving from some provinces that people are unhappy about rising prices, the interview of Lisa, why she snapped Inday Sara, the non-delivery of ayuda promised to indigents and senior citizens, the inefficient government services. Ibig sabihin niya, mga kababayan, marami daw nagalit dito or unhappy na kay BBM kaya walang sumigaw sa kanya na BBM, mga kababayan, doon po sa PNPA Class 2024 sa Silang Cavite. Ngayon, meron palang nakabasa niyan, mga kababayan, na kung saan mismo siya nandun po sa graduation, mga kababayan. So sabi dito, napahiya po itong si Lorraine Badoy. Sabi niya dito, hindi yan totoo. Dahil nandun ako, na-witness ko ang buong graduation program dahil isa doon sa graduation ay anak ko na awardee. Walang sumigaw doon ng Sara, Sara. At wala ding sumigaw ng BBM, BBM. Kahit gusto ko na sumigaw ng BBM ay hindi ko ginawa dahil kabastusan yon sa institusyon. Ang ibig sabihin, fake news yon ang ipinakalat po ni Lorraine Badoy, mga kababayan. Ang fake news niya na pick up, nirepost mo niya yung fake news, mga kababayan. So siya po dito ay naging isang fake news peddlers. Nakatawa talaga eh. Buti na lang may nakabasa, mga kababayan, at mismo yung nakabasa ay nandun po sa graduation na yon. So yan po ay na-debunk. So ang post ngayon ni Lorraine Badoy, mga kababayan, hindi na po yan makita doon sa Twitter, pati po doon sa Facebook, mga kababayan. Napahiya, tinanggal ang kanyang post. Walang tanggalan. Walang tanggalan, gonggong kasi. Di ba? Yan po kasi ang gawain po ng mga fake news peddlers, mga kababayan.
Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo, yung kasing kumalat ngayon na, di ba si Maharlika Makabayan, meron siyang ipinarinig dito na isang wiretap audio, na wiretap Makabayan, yung yung conversation dito, or yung tawag dito ni Efelisa, doon po kay Katon Ying Makabayan. Saka sa last nga na audio recording, nag-I love you itong si Efelisa Makabayan. So ipaparinig ko muna sa inyo para alam natin lahat, kasi po itong si Maharlika na stress po dito sa recording Makabayan. For more details, let's watch this. Hi, Kataning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya. He practiced staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna and then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you. But don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. I love you. Na-stress doon sa I love you Makabayan. Siyempre, malambing ho yan si Efelisa Makabayan. Ang point doon, alam nyo, nagtataka tayo kung sino dito yung lagi pong napapalabas po ng mga wiretap audio Makabayan. Di ba, bawal ho yan? Bawal yan, meron yung kaso Makabayan, di ba? So, hindi natin alam kung sino dito po napapadala na mga ganun po na mga recordings doon po kay Hitad Makabayan. So, ibig sabihin, meron siya ditong nagpalikod sa kanya ng mga malaking tao. Bakit? Yung mga malaking tao lang po ito, yung mga kuha ng mga ganyan Makabayan. So, doon po sa kung si Efelisa man yun, para sa akin, walang problema doon Makabayan. Bakit? Di ba panahon ho yun ni Vic Rodriguez? At saka panahon rin po yun, nandun pa itong si Trixie Makabayan. Di ba sabi po ni Efelisa na nakimarites lang po siya? Siyempre, nakipagtsikahan na po siya dito, doon po kay Katon Ying Makabayan. Kung malalaho natin, di ba si Katon Ying ito yung nabalita, doon po sa kanyang live stream Makabayan, tungkol ito sa nangyari po kay Vic Rodriguez, pati po ito sa nangyari po ni Trixie Makabayan. So, ibig sabihin, ang nabigay po sa kanya ng information dito, si Efelisa, doon po kay Katon Ying Makabayan. Kaya nga na-vlog niya kaagad yun, di ba? At saka nakita ko talaga yun, talagang sumabog yung Makabayan. At bakit yun nalaman kaagad ni Katon Ying? So, na-confirm natin dito, si Efelisa pala ang nagsabi doon kay Katon Ying Makabayan. Para sa akin, walang problema. Bakit? At least, doon po sa kanyang audio recording Makabayan, hindi natin nakita doon na si Efelisa ang napatanggal po kay Vic Rodriguez Makabayan, pati po kay Trixie. Di ba? Wala tayong narinig doon. Wala siyang sinabi na siya po ang napatanggal kay Vic Rodriguez at saka kay Trixie. Nakimarites lang po siya doon kay Katon Ying Makabayan. Di ba? Ano bang masama doon? Pero dito po sa audio recording na pinakita po ni Hitad Makabayan, yan po ay labag sa batas, yan po ay data privacy law. Di ba? Makakasuhan dyan si Hitad Makabayan. Sana kakasuhin talaga ng gobyerno itong gunggong na ito eh. At saka kung sino mang nasa likod dito ni Hitad, dapat kakasuhan rin po Makabayan. Okay, so anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, i-share natin, nandyan po si Divina de la Cruz, May Santos, Shani, nandyan po si Noemi Gakayan, Chito Manahan, Mekari, Hacho Graciano Valencia, Elizabeth Habihan, biyahe ni EJTV from South Korea, and hi to HMB TV. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Marilo Bidnarek, Simply Tokes Vlog, Roselia, Mr. KIC, Helen Cabayao, Shannon Reyes, Carmila Sanchez, Lerma Sondita, Ruel Robo, nandiyan po si Eliseo Ray, Army Lagaso, or Tagalog Nak TV. Hello po, kumusta? Hi to Jelen Quezon, Evelyn Borromeo, and hi to Ashen. So ipapakita ko sa inyo Makabayan, yung documentary kung saan, naalala ba natin yung British po na documentarist Makabayan, na kung saan, nagawa naman siya dito bago po na dokumentary. Ito po ay tungkol kay PBBM asa kay FPRD Makabayan. So, ang title doon sa kanyang vlog, What Makes PBBM Better Than FPRD? So, dito natin malaman po ang answer Makabayan. For more details, let's watch this. So, what makes Ferdinand Marcos Jr. a compelling presidential candidate? Well, let's start with his political experience.
Marcos Jr. has served in various capacities within the Philippine government, including as a senator and a governor. This gives him a well-rounded perspective of the workings of different levels of government and a deep understanding of the challenges and opportunities within the Philippine political landscape. He's not new to the game, and this experience could be invaluable in leading the country. Next, we turn to his focus on national unity. Marcos Jr. has consistently championed the idea of unity, emphasizing the need for Filipinos to come together for the betterment of the country. In a nation as diverse as the Philippines, this focus on unity is a strength that cannot be understated. It's more than just a campaign slogan, it's a vision for a more cohesive Philippines. Then, there's his economic policies. Marcos Jr. has a clear economic vision, one that seeks to promote growth and reduce poverty. His policies focus on creating jobs, improving infrastructure, and encouraging investment. And it's not just about the big cities. His vision includes rural development and agricultural modernization, crucial areas often overlooked in economic discussions. Moreover, Marcos Jr. is a leader with a global outlook. In today's interconnected world, it's not enough to just focus on domestic issues. Marcos Jr. understands this, and his policies reflect a keen understanding of the Philippines' place in the global landscape. His focus on strengthening international relations and promoting the Philippines as a key player in the region could open up many opportunities for the country. So in essence, Ferdinand Marcos Jr. combines a wealth of political experience with a clear vision for the future. His focus on unity and economic growth, coupled with a global outlook, make him a compelling choice for the presidency. A strong leader with a vision, Marcos Jr. brings a unique perspective to the table. Now let's turn our attention to President Duterte. What defines his leadership style? President Rodrigo Duterte, a name that has become synonymous with unconventional leadership. His style is characterized by strongman politics. He's often seen as a decisive leader, willing to take drastic measures to achieve his goals. Duterte's war on drugs is perhaps the most well-known aspect of his presidency. He launched a nationwide campaign against illegal drugs shortly after taking office, promising to eradicate drug-related crimes. This approach, however, has been heavily criticized due to the high number of extrajudicial killings and human rights violations reported during his tenure. His foreign policy approach is another key element of Duterte's leadership style. He notably transitioned the Philippines' foreign relations from a pro-American stance to an independent foreign policy, fostering closer ties with neighboring Asian countries and Russia. This shift, while strategic for some, has raised eyebrows and concerns among others, particularly regarding the South China Sea dispute. Controversies are no stranger to Duterte's presidency. His off-color comments and often brash demeanor have made headlines, both locally and internationally. His approach to governance, which some may see as straightforward and no-nonsense, others see as aggressive and dismissive of traditional diplomatic channels. Despite these controversies, Duterte maintains a strong following. His supporters praise his hands-on approach and his willingness to make tough decisions, often viewing his unconventional tactics as necessary for change. However, it's important to note that leadership is not one-size-fits-all. What works for one may not work for another, and Duterte's strongman tactics, while resonating with some, may not sit well with others. His leadership style, filled with bold moves and hardline policies, has undeniably left a lasting mark on the Philippines. Duterte's leadership style, while effective for some, has been a point of contention for others. So, as we continue this discussion, let's keep in mind that the effectiveness of a leader is often seen through the lens of one's own experiences and perspectives. With an understanding of both leaders, let's delve into a comparative analysis. To start, let's look at their leadership styles. Duterte's style is often described as authoritative, with a strong emphasis on law and order. He was known for his tough stance on crime and drug trafficking, resulting in a controversial war on drugs. However, this approach has also been criticized for undermining human rights and due process. On the other hand, Marcos Jr., with his political pedigree, leans towards a more traditional, diplomatic style of leadership.
He seems to favor negotiation and compromise over confrontation, and prefers to work within existing systems rather than shaking them up. This approach, while less dramatic, could potentially lead to more stable and sustainable changes. Next, let's consider their impact on the economy. Duterte's economic policies have focused on infrastructure development and reducing poverty. However, critics argue that his methods have led to an increase in national debt and have not sufficiently addressed income inequality. In contrast, Marcos Jr. has proposed a more balanced approach to economic growth, emphasizing the need for both infrastructure development and social services. He argues that economic growth should benefit all Filipinos, not just the wealthy. This approach could potentially address some of the issues of income inequality that have persisted under Duterte's leadership. Then there's the matter of foreign policy. Duterte's approach has been marked by a shift towards closer ties with China, which has been a source of controversy. Some critics feel that this has compromised the Philippines' sovereignty and has not brought the promised economic benefits. Marcos Jr., however, has expressed a desire to maintain strong ties with the Philippines' traditional allies while also seeking to build relationships with new partners. This approach could potentially give the Philippines a stronger position in international affairs and a more balanced set of alliances. Finally, let's consider their approach to governance. Duterte's administration has been marked by a strong centralization of power, with critics arguing that this has undermined the independence of key institutions. In contrast, Marcos Jr. has spoken of the need for strong institutions and checks and balances. He has also emphasized the importance of transparency and accountability in government. This approach could potentially strengthen the democratic process in the Philippines and enhance public trust in government. In conclusion, while both Duterte and Marcos Jr. have their strengths and weaknesses, the differences in their leadership styles could have a significant impact on the Philippines' future. Marcos Jr.'s more traditional diplomatic style and his focus on balanced economic growth, strong institutions, and a balanced foreign policy could potentially address some of the issues that have been a source of controversy under Duterte's leadership. The differences in their leadership styles could have a significant impact on the Philippines' future. So, could Ferdinand Marcos Jr. be a better president than Rodrigo Roa Duterte? Let's take a moment to retrace our steps. We have dissected the strengths of Marcos Jr., his ability to unify the nation, his keen understanding of the economy, and his proven track record in public service. We've seen how these qualities could potentially lead the Philippines toward a brighter future. Meanwhile, we've also examined Duterte's leadership style, bold, unapologetic, and often controversial. While Duterte's approach has its own merits, it has also raised a number of criticisms and concerns, leading some to question his effectiveness as a leader. But remember, this isn't about demonizing one to glorify the other. It's about comparing their approaches and philosophies to leadership, their plans, and their visions for the Philippines. It's about considering who could potentially guide the nation toward a future where its potential is fully realized. In the end, the decision of who makes a better president isn't just about comparing two individuals. It's a decision that should be made with an understanding of the nation's needs, its current situation, and its future aspirations. It's a decision that should be made by the Filipino people, for the Filipino people. And so we conclude this exploration. But the conversation doesn't end here. We encourage you to delve deeper, to ask more questions, to engage in thoughtful discussions. Because in doing so, we not only become more informed, but we also become more involved in the shaping of our nation's future. Okay, so question makaabayan ko, kaninong leadership style ang gusto ninyo? Please comment dyan sa baba at saka babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Para sa akin, fair opinion makaabayan, gustong-gusto ko ang leadership style po ni BBM. Okay, so any comment, suggestion, or reaction dito sa ating mga topic ngayong araw makaabayan, please feel free to comment dyan sa baba at saka babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. At syempre,
Yan po ang ating malakab ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, lumuluhod po ako ngayon sa harap mo upang mag-alay ng aking pasasalamat sa iyo sa araw na magsisimula na. Naway pagpalain mo ang buhay ko at ng aking pamilya. Alisin ang lahat ng aming mga pagkakabalisa, takot at sakit at ipakita ang iyong pagmamahal at habag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo nawa ang aking mga kaibigan at ang mga nananalangin sa iyo. Sana makalakad kami sa bawat hakbang sa ilalim ng iyong pagbabala at pangangalaga. Salamat sa makapangyarihang Diyos, aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.